Ang susunod ko namang pong kwento ay nangyari noong Setyembre. Nagpunta po kasi kami sa bahay ng tita ko na kung tawagin po namin ay Ibayo. Kasama ko po noon yung boyfriend ko. Pagtutungo ka sa bahay ng aking tita, dadaanan mo yung pababang daan. Kaya ang sabi ko sa boyfriend ko, bababa na lamang ako ng motor at mauuna na ako para bumaba. Para nang sa ganun din ay mailawan niya ako kasi gabi na nung pumunta kami doon. Ang iniisip ko kasi ay baka mamaya'y hindi po siya makapreno ng maayos dahil meron siyang angkas sa likod. Nung paparada na po kami sa harap ng bahay ni tita, nauna akong pumasok doon at nag-hello po ako sa lahat ng tao doon. Maya-maya, sabi ko sa pinsan ko, "Uy, sunduin mo naman si Janjan. Gusto kasing sumama dito eh di na rin kasi kami kasya doon sa single." Nung narinig ng tita ko iyon, otomatiko ay nagulat siya. Agad ay sinabi niyang, "Hindi niyo ba kasama si Janjan?" Hindi po tita." Ang sabi ko pa nga kay Tonton sunduin na siya sa amin. Gusto kasi talaga niyang sumama dito. Imposible yun. Nakita ko kanina si Janjan dito, kasama niyo kanina. Humarap ako agad sa pinto at pagkatapos ay sinabi pa sa akin ni tita, "Andyan siya, kasunod mo siya kanina. Nung paparada na nga kayo, nandyan siya sa likod mo. Nakatingin nga lang siya sa akin tapos nakaputing sando pa." Naiyak ako ng sandaling iyon, Sir Red. Ganun po kasi talaga ako kapag natakot o kinikilabutan. Otomatiko ang luha. Ang sabi ko tuloy kay tita, "Tita, naka-black na sando si Janjan nung umalis kami sa bahay.